10 prutas na dapat kainin ng mga senior araw-araw para sa mahabang buhay at malusog na katawan. Hindi na bago sa atin ang kasabihang, you are what you eat. Pero habang tumatanda tayo, mas lalong lumalalim ang kahulugan nito. Para sa mga senior, hindi na lang ito tungkol sa simpleng pagkain ng masustansya. Ito ay tungkol na sa pagpili ng tamang pagkain na kayang suportahan ang tumatandang katawan, palakasin ang immune system at pigilan ang paglala ng mga karaniwang sakit na sumasabay sa edad. Isa sa mga pinakamadaling simulan ay ang pagdagdag ng tamang prutas sa araw-araw na pagkain. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 prutas na hindi lang basta healthy kundi mahalaga sa pang-araw-araw na diet ng mga seniors. Hindi ito basta listahan ng kung anong masarap o uso. Ito'y base sa nutrisyon, health benefits, at ang epekto nito sa katawan ng isang taong lampas na sa edad na 40, 50 at 60. Habang tumatanda, bumabagal ang metabolism, humihina ang panunaw at mas nagiging sensitive ang katawan sa inflammation at oxidative stress. Ang mga prutas na itatampok natin ay may kakayahang labanan ang mga ito. Kaya't kung may pagkakataon ka na muling ayusin ang iyong diet, ito ang mga prutas na dapat mong isama araw-araw. Unahin natin ang prutas na simple pero sobrang underrated, ang saging. Sa unang tingin, parang wala namang kakaiba sa prutas na ito. Pero para sa mga seniors, ang saging ay isang superfruit na kayang magbigay ng energy, tumulong sa digestion at mag-regulate ng blood pressure. Mayaman ito sa potassium, isang mineral na kailangan para mapanatiling steady ang tibok ng puso at maiwasan ang pagtaas ng presyon. Bukod pa diyan, ang fiber na taglay ng saging ay napakahalaga rin para sa digestion, isang concern na common sa mga matatanda. Marami sa mga seniors ang hirap sa pagdumi o nakakaranas ng constipation at ang regular na pagkain ng saging ay natural na solusyon dito. Isa pa, madali itong nguyain, kaya kahit may problema sa ngipin o pustiso, hindi magiging hadlang ang pagkain nito. Kung gusto mo naman ng prutas na refreshing at may dagdag hydration, papasok dito ang pakwan. Mataas ang water content ng prutas na ito, kaya't magandang kainin lalo na kung mainit ang panahon o kung prone ka sa dehydration. Para sa mga seniors, mahalaga ang sapat na tubig sa katawan hindi lang para sa kidney health, kundi para sa joint lubrication, blood circulation at overall cell repair. Ang pakwan ay may taglay ding lycopene, isang antioxidant na kilalang panangga laban sa sakit sa puso. Sa dami ng nutrients nito, hindi mo aakalaing ang prutas na ito ay 90% tubig lang. At dahil natural ang tamis ng pakwan, magandang alternative ito sa matatamis na desserts na karaniwang puno ng sugar. Susunod na sa listahan ay ang mansanas. Isa ito sa pinakasikat na prutas sa buong mundo at may dahilan kung bakit sinasabi nilang an apple a day keeps the doctor away. Ang mansanas ay mayaman sa soluble fiber, lalo na ang tinatawag na pectin na tumutulong sa pag-regulate ng cholesterol at blood sugar. Para sa mga seniors na may borderline diabetes o gustong magbawas ng timbang, malaking tulong ang regular na pagkain nito. Bukod pa riyan, ang apple ay may antioxidants gaya ng quercetin na sinasabing may protective effect sa brain. Habang tumatanda, isa sa mga kinatatakutang kondisyon ay ang memory loss o dementia at ang simpleng mansanas ay may kakayahang suportahan ang cognitive health. Para naman sa prutas na makakatulong sa panunaw at kalusugan ng atay, hindi pwedeng kalimutan ang papaya. Madalas itong makita sa mga probinsya, madaling hanapin at abot kaya ang presyo. Pero ang halaga nito sa kalusugan ng mga matatanda ay hindi matatawaran. Ang papaya ay may enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa pag-breakdown ng proteins at fats sa tiyan. Kung ikaw ay senior na madalas makaramdam ng kabag, mabigat na tiyan o bloating, malaking ginhawa ang naibibigay ng prutas na ito.
Bukod pa riyan, mataas ang vitamin C ng papaya, mas mataas pa nga kaysa sa orange. At sa panahong vulnerable ang immune system ng mga seniors, hindi pwedeng baliwalain ang bitamina na may direktang epekto sa resistance ng katawan laban sa sakit. Ang ubas naman ay parang dessert na healthy, maliit pero matindi ang taglay na antioxidants, lalo na ang resveratrol. Isa itong compound na matatagpuan sa balat ng ubas, lalo na ang kulay violet o pula, at ito'y may direct benefit sa puso at utak. Sa katunayan, marami ng pag-aaral ang nagsasabing ang regular na pagkain ng ubas ay nakakabawas ng risk ng stroke, high blood pressure at Alzheimer's. Para sa mga seniors na gustong panatilihing sharp ang memorya, magandang idagdag ito sa daily diet. Dagdag pa diyan, mataas ang water content ng ubas kaya tumutulong din ito sa hydration. Pero importanteng paalala lang, huwag susobra sa dami lalo na kung diabetic dahil kahit natural ang tamis nito, mataas pa rin ang fructose content. Pagdating naman sa prutas na may matinding effect sa liver detox at blood purification, pomegranate ang isa sa mga nangunguna. Hindi man ito kasing common gaya ng iba, pero kung may access ka sa prutas na ito, hindi mo dapat palampasin ang benefits nito. Ang bawat butil ng pomegranate ay may antioxidants na lumalaban sa inflammation, tumutulong sa heart health, at may positibong epekto rin sa memory at mood regulation. Para sa mga seniors na may history ng high cholesterol o fatty liver, malaking tulong ang pagdagdag nito sa diet. Pwede rin itong gawing juice, basta't siguraduhing walang halong refined sugar. Ang prutas na rich in healthy fats at maraming vitamins para sa skin, heart at brain, walang iba kundi ang avocado. Hindi ito matamis pero ang taglay nitong monounsaturated fats ay sobrang beneficial sa katawan. Para sa mga seniors na gustong i-maintain ang magandang cholesterol level, ang avocado ay isang magandang source ng good fats. Bukod pa riyan, mataas ito sa fiber, potassium at B vitamins. May mga seniors na iniiwasan ng prutas na ito dahil iniisip na ito ay mataas sa calories. Pero sa tamang dami, ito ay napakasustansya at hindi nakakataba. Pwedeng kainin ito ng hilaw, gawing spread sa tinapay o isama sa salad. Kapag pinag-uusapan ang pagpapababa ng inflammation at suporta sa immune system, ang berries ay hindi dapat kalimutan. Blueberries, strawberries at raspberries, lahat ito ay may taglay na flavonoids at anthocyanins na lumalaban sa free radicals sa katawan. Sa mga seniors na may arthritis, high blood pressure o problema sa memory, malaking tulong ang pagdagdag ng berries sa araw-araw na pagkain. Hindi lang sila masarap, kundi sobrang rich din in vitamin C, vitamin K at fiber. Medyo may kamahalan ito sa ibang lugar, pero kung makakahanap ka ng frozen version na walang halong asukal, pwede mo itong gamitin sa smoothie o oatmeal. At kung gusto mong suportahan ang bone health, immune system at skin regeneration, ang orange ay solid choice. Kilala ito sa vitamin C content nito, pero ang hindi alam ng marami, may taglay din itong folate, thiamine at calcium. Para sa mga seniors na may osteoporosis o madaling mapagod, malaking tulong ang pag-inom ng fresh orange juice o pagkain ng mismong bunga. Ngunit para sa mga may acid reflux, dapat ingatan ang dami dahil citrus ito at maaaring makairita sa sikmura ng ilan. Hindi pa dito nagtatapos ang listahan. Ang susunod na prutas ay isa sa pinaka-powerful sa lahat. Sobrang daming health benefits at kayang gawing panlaban sa ilang chronic diseases kapag regular na kinokonsumo. Ang prutas na tinutukoy natin ay walang iba kundi ang kiwi. Bagamat hindi native sa Pilipinas, ang kiwi ay isa sa mga prutas na may pinakamaraming bitamina sa maliit na serving. Mula vitamin C, vitamin K, vitamin E, folate hanggang sa fiber, lahat ito ay matatagpuan sa isang maliit na hiwa ng kiwi. Para sa mga seniors, ito ay goldmine ng antioxidants na tumutulong mag-repair ng cells, magpababa ng inflamasyon at palakasin ang immune system.
Bukod pa doon, ang kiwi ay may kakayahang tumulong sa digestion. Meron itong natural enzyme na tinatawag na actinidin na tumutulong sa breakdown ng protina sa tiyan. Para sa mga seniors na mabagal ang panunaw o madalas makaranas ng kabag, malaking tulong ang pagdagdag ng kiwi sa kanilang almusal o merienda. Isa pa, mababa rin ito sa glycemic index, kaya safe kainin kahit may diabetes. Pero hindi lang naman sa nutrients nagkakatalo. Isa rin sa dapat isaalang-alang ay kung gaano kadaling makain at madigest ang prutas, lalo na para sa mga matatanda. Kaya pasok na rin dito ang peras. Ang peras ay prutas na may crisp texture at natural na tamis, pero ang totoo, isa ito sa pinakamagaan sa tiyan. Napakaganda para sa mga may problema sa bituka, may ulcer o mahina ang appetite. Mayaman din ito sa fiber na tumutulong sa regular bowel movement. At sa mga seniors na gustong umiwas sa constipation o hirap sa pagdumi, sobrang ganda ng epekto ng peras kapag ginawa mong pang-araw-araw na prutas. Sa lahat ng prutas, may isa na palaging nandyan pero madalas nating hindi nabibigyan ng pansin. Isa itong prutas na kayang magbigay ng proteksyon laban sa infections, flu at viral attacks. Ang tinutukoy natin ay calamansi. Oo, maliit pero hindi matatawaran ang taglay nitong vitamin C at citric acid. Ang calamansi ay hindi lang para sa lalamunan kundi para rin sa buong katawan. Kaya kung iniinom mo ito araw-araw sa maligamgam na tubig, hindi mo lang nililinis ang lalamunan mo, kundi pinapalakas mo rin ang iyong immune system. Ang mga seniors na regular umiinom ng calamansi water ay may mas mababang risk na dapuan ng sipon at ubo at mas mabilis gumaling kapag may inflammation sa katawan. Kapag pinag-uusapan naman ang prutas na may mataas na antioxidant level at may kakayahang pabagalin ang aging process ng cells, hindi mawawala ang prunes. Ang prunes ay dried version ng plum at bagamat ito ay prunes na, hindi ito processed sa paraan na nakakasira ng nutrients. Ang totoo, mas concentrated pa nga ang fiber at antioxidants sa prunes kaysa sa fresh fruit. Para sa mga seniors na may problema sa constipation, isa ito sa pinaka-epektibong natural laxative. Pero bukod sa tulong sa pagdumi, ang prunes ay may compounds na tumutulong sa bone health. Kaya magandang choice ito sa mga matatandang babae na prone sa osteoporosis. Minsan, iniisip natin na basta matamis ang prutas, dapat iwasan ng mga seniors. Pero hindi laging ganon ang kaso. Ang tamis ng ilang prutas ay natural at may kasamang fiber, kaya hindi ito agad-agad nagpapataas ng blood sugar. Ang susi ay moderation at tamang kombinasyon. Halimbawa, kung kakain ka ng matamis na prutas tulad ng ubas o mango, mas mainam na isabay ito sa pagkain ng protina o healthy fats gaya ng nuts para bumagal ang pag-absorb ng sugar sa dugo. Sa ganitong paraan, hindi ka deprived at hindi rin naapektuhan ang blood sugar mo. Sa mga may diabetes o borderline high blood sugar, may mga prutas na mas ligtas tulad ng apple, pear, papaya at berries. Lahat ito ay may mababang glycemic index, meaning hindi sila biglang nagpapataas ng blood glucose. Kung gusto mong kumain ng prutas araw-araw at diabetic ka, iwasan lang ang sobrang dami, lalo na ng mga high sugar fruits gaya ng hinog na mangga, dates, or dried fruits na may added sugar. Pero bukod sa glycemic index, mahalaga rin ang fiber content ng prutas. Ang fiber ay parang sponge sa tiyan. Inaabsorb nito ang excess sugar at taba, kaya hindi lang ito pangdumi. Ito ay natural defense ng katawan laban sa cholesterol, inflammation at labis na blood sugar. Kaya kung pipili ka ng prutas, piliin mo yung hindi lang basta matamis, kundi yung may balance ng tamis at fiber. Dahil habang tumatanda tayo, mas kailangan natin ng pagkain na hindi lang masarap, kundi may sustansya at may silbi sa katawan. Kapag ginagawa nating habit ang pagkain ng prutas araw-araw, napapalitan ng processed snacks, sugar-rich desserts at unhealthy options.
Kung dati ang paboritong merienda mo ay donut o chichirya, ngayon pwede mo itong palitan ng isang hiwa ng pakwan, kalahating avocado o ilang pirasong ubas. Hindi lang nababawasan ang intake mo ng unhealthy ingredients, kundi napapalitan pa ito ng mga nutrisyon na kailangan ng katawan. Marami ring paraan para gawing mas exciting ang pagkain ng prutas. Kung sawa ka na sa plain fruit, pwede mong gawing smoothie. Gamitin ang banana, berries at konting yogurt. Kung gusto mo ng something refreshing sa tanghali, gumawa ka ng fruit salad gamit ang papaya, apple, peras at calamansi juice bilang dressing. Pwede ka ring gumawa ng overnight oats na may saging, chia seeds at prunes. Perfect para sa breakfast ng senior na on the go. Pero kahit gaano pa kasustansya ang isang prutas, mahalaga pa rin ang variety. Hindi ibig sabihin na dahil healthy ang saging, ay saging na lang ang kakainin araw-araw. Dahil iba-iba ang nutrients ng bawat prutas, mas mainam na pinapalitan ito kada araw o kada linggo. Sa ganitong paraan, mas balanced ang intake mo ng vitamins at minerals. At mas nagiging exciting din ang pagkain mo kasi may bago kang natitikman. Minsan ang problema rin ay accessibility. May mga prutas na seasonal, may mga imported at may mga mahal sa palengke. Pero ang totoo, maraming prutas na local, mura at available buong taon, kagaya ng papaya, saging, kalamansi at pakwan. Ang kailangan lang ay kaunting creativity at effort sa pagpili. Kung bumibili ka ng prutas sa palengke, hanapin ang in-season, mas mura at mas mataas ang quality. At kung meron kang bakuran, baka pwede ka na ring magtanim ng mga basic fruits gaya ng kalamansi, bayabas o kahit papaya. Isang simpleng hakbang pero malaking investment para sa kalusugan. Ang simpleng desisyon na magdagdag ng prutas sa araw-araw na diet ay may domino effect. Mas nagiging aware ka sa pagkain mo, mas nagkakaroon ka ng control sa health mo, at higit sa lahat, mas tumataas ang chance mong mabuhay ng mas mahaba at mas masigla. Dahil ang prutas ay hindi gamot, pero ito ay natural na paraan ng katawan para gumaling at manatiling malakas. Habang patuloy nating inuunawa ang kahalagahan ng tamang prutas sa pang-araw-araw na pagkain ng mga seniors, mas lumilinaw na hindi lang ito tungkol sa physical health. Oo, totoo na nakakatulong ang prutas sa digestion, sa blood pressure, sa puso at sa immunity. Pero ang epekto nito sa mental at emotional health ay kasing halaga rin. Kapag ang katawan ay busog sa natural na nutrients, mas magaan ang pakiramdam, mas kalmado ang utak, at mas malinaw ang pag-iisip. Napansin mo ba na kapag kumakain ka ng sariwang prutas, parang instant ang mood boost? Hindi ito coincidence. May mga prutas na natural na nagbibigay ng serotonin precursors gaya ng banana at pineapple, na tumutulong sa production ng feel-good hormones sa utak. Para sa mga seniors na minsan ay nakakaranas ng lungkot, anxiety o kawalan ng gana, malaking bagay ang epekto ng mga ganitong pagkain. Dagdag pa rito, ang simpleng routine ng paghanda ng prutas araw-araw ay nagbibigay ng sense of structure at control. Minsan, ang araw ng isang senior ay paulit-ulit lang at ito ay pwedeng magdulot ng boredom o frustration. Pero kung may nakagawi ang habit tulad ng paghiwa ng mansanas tuwing hapon o paggawa ng fresh fruit juice sa umaga, nagkakaroon ng rhythm ang araw. Isang maliit na bagay na may malaking psychological benefit. Bukod sa individual benefit, ang pagkain ng prutas ay pwede ring maging social activity. Isipin mo yung simpleng moment na naghihiwa ka ng pakwan para sa apo o yung sabay kayong kumakain ng peras habang nanonood ng TV. Yung pagkain ng prutas ay nagiging bridge para sa koneksyon, hindi lang sa katawan kundi pati sa ibang tao. Sa ganitong paraan, ang prutas ay hindi lang pagkain kundi bahagi na ng mas malalim na ugnayan. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang aspeto na madalas napapabayaan, ang absorption ng nutrients. Hindi sapat na kainin lang ang prutas, kailangang maabsorb ito ng tama ng katawan.
At dito pumapasok ang overall gut health. Kung ang isang senior ay may poor digestion o may imbalance sa gut microbiome, kahit gaano pa kasarap at kasustansya ang prutas na kinakain, hindi ito ganap na napapakinabangan. Kaya bukod sa pagkain ng prutas, mahalagang suportahan ang digestion sa pamamagitan ng tamang hydration, pagkakaroon ng probiotics sa diet at iwas sa mga bagay na nakakasira ng good bacteria gaya ng sobrang antibiotics at processed food. Ang isang senyales na hindi maayos ang absorption ay kapag kahit balance na ang diet pero pakiramdam mo ay laging pagod, laging bloated o mabilis magkaroon ng vitamin deficiency. Sa mga ganitong kaso, hindi sapat na dagdagan lang ang prutas. Kailangang suportahan din ang overall digestive health. At dito rin makakatulong ang mga prutas na may enzymes tulad ng papaya at pineapple. Nakakatulong ito para mas madaling matunaw ang pagkain at mas mabilis maabsorb ang nutrients sa bituka. May mga pagkakataon din na ang simpleng pag-inom ng prutas sa maling oras ay nagiging sanhi ng discomfort. Halimbawa, may mga seniors na umiinom ng citrus juice sa umaga nang walang laman ang tiyan. Para sa mga may acid reflux o sensitive na sikmura, ito ay maaaring magdulot ng hyperacidity, kaya't mainam na ang prutas ay kainin kasabay ng meal o ilang oras pagkatapos kumain para maiwasan ang iritasyon sa tiyan. Ang timing at combination ng prutas ay mahalaga rin. May mga prutas na hindi dapat isabay sa protein-rich meals dahil pinapabagal nito ang digestion. Kaya kung kakain ka ng heavy meal gaya ng itlog o karne, mas mainam na ihiwalay ang prutas para hindi magdulot ng kabag o indigestion. Sa kabilang banda, ang prutas gaya ng banana ay magandang isabay sa peanut butter o oats dahil sinusuportahan nito ang energy release ng katawan. Sa mga seniors na hirap sa pag-nguya, kailangan ding isaalang-alang ang texture. Mas mainam ang prutas na malambot gaya ng saging, avocado o hinog na papaya. Kung ang prutas ay medyo matigas tulad ng mansanas, pwedeng hiwain ito ng manipis o pakuluan sandali para lumambot. Ang goal ay gawing mas madaling kainin ang prutas para hindi maging abala, kundi maging aliwalas ang experience. At kung may problema sa blood sugar o diabetes, tandaan na hindi kailangang umiwas sa prutas. Ang kailangan lang ay disiplina. Pumili ng prutas na hindi high glycemic at kainin ito ng may kasamang protina o good fat para mapabagal ang epekto sa blood sugar. Ang pagkain ng apple na may konting nuts o ng papaya pagkatapos ng sabaw ay mas maganda kaysa kainin ito mag-isa ng walang ibang sustansya. Kailangan din nating ipaalala na ang prutas ay hindi gamot. Hindi ito kapalit ng medical treatment kung may existing condition ka. Pero ito ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan para suportahan ang katawan araw-araw. Ito ang nagbibigay ng nutrients na hindi basta makukuha sa gamot. At kung consistent ito, mas tumataas ang capacity ng katawan na lumaban sa sakit at bumawi mula sa stress o inflammation. Para sa mga seniors na umiinom ng maraming gamot, mainam na ikonsulta muna kung may prutas na may interaction sa iniinom. Halimbawa, ang grapefruit ay kilala sa interference sa ilang klase ng statins at blood pressure medication. Kaya mahalagang aware ka sa mga ganitong bagay at hindi basta-basta sumusunod lang sa kung anong trending o uso. Sa lahat ng pinag-usapan natin, malinaw na ang prutas ay hindi lang dapat tinitingnan bilang panghimagas. Ito ay dapat bahagi ng main diet, isang tool para ma-extend ang quality of life, mapanatili ang lakas ng katawan at mabigyan ang sarili ng comfort sa natural na paraan. Hindi kailangan ng mamahaling supplements, imported products o strict diet plans. Minsan, ang simpleng prutas mula sa palengke ay sapat na para panatilihing malusog ang katawan ng isang senyor.
Sa totoo lang, kung sisimulan mong isama ang prutas sa routine mo ngayon pa lang, hindi mo lang pinapalakas ang katawan mo, binibigyan mo rin ang sarili mo ng panibagong level ng energy, focus at happiness. At para sa isang senior na gusto pa ring maging aktibo, mapagkakatiwalaan at masaya sa bawat araw ng buhay, iyon ang isa sa pinakamagandang regalo mo sa sarili mo. Kung iisipin mong mabuti, napakaraming benepisyo ang makukuha mula sa simpleng prutas. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o maghanap ng komplikadong diet plan. Ang kailangan lang ay kaunting disiplina, tamang kaalaman at consistency. Para sa mga seniors, lalo na yung may maintenance, may iniindang sakit o gustong manatiling aktibo kahit lampas edad 60, ang prutas ay isa sa mga pinaka-practical, pinaka-accessible at pinaka-epektibong paraan para tulungan ang katawan araw-araw. Sa bawat kagat ng mansanas, sa bawat hiwa ng papaya o sa bawat kutsara ng prunes, may nangyayaring maganda sa loob ng katawan mo. Hindi mo man agad makita ang resulta sa unang araw, pero sa tuloy-tuloy na pagsama nito sa diet mo, mas mapapansin mong gumagaan ang katawan, mas humihimbing ang tulog, at mas nakakagalaw ka ng walang masyadong iniinda. At habang mas gumaganda ang pakiramdam mo, mas lumalakas din ang loob mong mag-enjoy sa bawat araw ng buhay na may lakas, sigla at tiwala. Kaya kung ngayon ka palang magsisimula, walang problema. Walang masyadong huli pagdating sa kalusugan. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad-agad. Pwedeng magsimula sa isang prutas muna bawat araw. Kapag nasanay na, dagdagan. Pwedeng umaga ang banana, tanghali ang papaya, at gabi ang apple. Gawin mong habit, hindi obligation. Dahil kapag naging parte na ito ng lifestyle mo, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo, kusang hahanapin ito ng katawan mo. Kung may mga prutas kang hindi hiyang o hindi available sa lugar mo, hanapin mo ang best alternative. Walang iisang prutas na makakabigay ng lahat ng kailangan ng katawan, pero kapag pinagsama-sama mo ang iba't ibang klase, nabubuo ang kompletong suporta sa kalusugan mo. Tulad ng team na nagtutulungan, ang fiber ng saging, ang antioxidants ng berries, ang hydration mula sa pakwan, at ang healthy fats ng avocado ay may kanya-kanyang papel sa pagprotekta sa katawan mo. Hindi rin ito dapat ituring bilang panggamot sa kasalukuyang sakit. Sa halip, ang prutas ay kasama sa pang-araw-araw na pag-aalaga sa sarili. Prevensyon ang tunay na halaga nito. Kapag maaga mong naibigay sa katawan mo ang mga sustansyang kailangan nito, mas malaki ang chance na makaiwas sa komplikasyon. Mas lumalakas ang resistensya, mas gumaganda ang sirkulasyon, mas nakakatulog ka ng maayos, at mas nagiging alerto ang isipan. Ito ang mga benepisyong hindi laging agad nararamdaman pero napakahalaga sa long term. Isipin mo ang simpleng senior na sa halip na kumain ng processed biscuits sa hapon ay kumakain ng prunes at banana. Yung umiinom ng calamansi water imbes na soft drinks. Yung may avocado sa tinapay kaysa margarine. Sa mga ganitong simpleng pagpili, dahan-dahan nang nagbabago ang direksyon ng kalusugan niya. At kung ipagpapatuloy ito sa araw-araw, hindi malayo ang posibilidad na tumagal ang buhay niya. Hindi lang basta tagal, kundi kalidad na buhay. At kung isa kang caregiver, apo, anak, o kapamilya ng isang senior, ang simpleng paghanda ng prutas araw-araw ay isang napakalaking ambag sa pangangalaga sa kanilang kalusugan. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling vitamins kung naibibigay mo na araw-araw ang prutas na kailangan ng katawan nila. Ang pagmamalasakit ay hindi nasusukat sa presyo, kundi sa consistency at intensyon. Kaya kung may oras kang pumunta sa palengke, isama mo na sa listahan ang mga prutas na pinag-usapan natin. Isang simpleng hakbang, pero pangmatagalang epekto. Tandaan mo, walang shortcut pagdating sa tunay na kalusugan. Ang mga solusyon na biglaan, madalas panandalian lang. Pero ang mga habit na inuulit araw-araw, tulad ng pagkain ng tamang prutas, yan ang tunay na investment.
Sa bawat prutas na kinain mo ngayon, parang naglagay ka ng protection layer sa katawan mo para bukas. Sa bawat araw na kumain ka ng masustansya, binibigyan mo ang sarili mo ng chance na mabuhay ng mas mahaba, mas malakas at mas masaya. At hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi mo kailangang maging health expert para kumain ng tama. Ang kailangan lang ay willingness na unti-unting baguhin ang nakasanayang hindi nakakatulong. Palitan mo lang ng isang prutas sa isang merienda, bawasan mo lang ang processed snacks kada linggo at sa pagdaan ng panahon, ang maliit na pagbabago na yan ay magiging malaking tagumpay. Kaya ngayon, tignan mo ang refrigerator mo. Tignan mo ang mesa mo. May prutas ba roon? Kung wala pa, maybe this is the perfect time to start. Hindi bukas, hindi sa Lunes, kundi ngayon. Dahil ang katawan mo ay hindi naghihintay. Ang panahon ay hindi humihinto. At habang ikaw ay may kakayahan pang kumilos, gawin mong prioridad ang sarili mong kalusugan. Kung ikaw ay isang senior, huwag mong isipin na huli na para magbago. Dahil sa bawat araw na pinipili mong alagaan ang sarili mo, pinapahaba mo ang oras mo sa mundo, hindi para lang mabuhay, kundi para mabuhay ng may saya, may lakas at may dignidad. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.